Si Martin po rin sa Batangas yan, no? Nagsabi po ni Pastor Tan, ako po sa Batangas. Nabasin ko ba sa book of 2 Timothy chapter 3? 2 Timothy chapter 3. Second Timothy chapter 3. At kung nangyari na ay ating sabay-sabay po masahin yung verse number 16, 2 Timothy 3:16. Nakita na po ninyo? Okay, dahil lahat, all scripture is given by inspiration of God. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ating pag-usapan po ngayon gabi, itong tungkol sa inspiration. What do we mean by inspiration? What do we mean by inspiration? Kapag ating sinabi na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Now, ano ang ibig sabihin nito? At paano natin ito ipaliliwanag sa mga tao? Manalangin tayo sandali, kaya lang tayo tumayo at manalangin. Panginoon, ako'y lumalapit kasama po ng iyong mga anak ng Calvary Bible Baptist Church upang aming hilingin ang iyong pagpapala, ang iyong paggabay, ang iyong pagtuturo, ang pagbibigay mo ng karunungan, kaunawaan, kaalaman, liwanag sa iyong mga salita. Ako po ay iyong gamitin lamang, Panginoon ko, upang iyong equip ang iyong mga tao para sila po yung lalabang maging mabunga at epektibong mga witness mo at tagapaghatid ng iyong mga salita. Ito yung aking dalangin at mo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, what do you mean by inspiration? Okay, ano ibig sabihin ito, no? Sa Tagalog, sabi ng lugar, yes, God break, ito yung inihinga ng Diyos. Alright. Now, ano ba ang ibig sabihin nito? Now, when we talk of the inspiration of the Bible, what do we mean? Number one, we do not mean natural inspiration. Okay, sundan niyo po ako, Alright. Ano number one? Number one, hindi ibig sabihin ay one. Alright. Okay, una Okay, hindi ibig sabihin natural. Alright? Which is not, hindi ito na hulugan ng human genius. For example, yung Mona Lisa, diba? Yung drawing, ano pa? Yung inukit na labyeta. Diba? Now, ito'y naukit, ito'y na-drawing ng magagaling na tao. Anong dahilan? Kasi na-inspire sila. Na-inspire sila. Maging yung mga musika. Pero nagsabi na siya na-inspire pagka siya naroon sa cemetery para maka-compose ng mga awitin. Pero hindi natin ibig sabihin. Alright? Anong tawag doon? Natural inspiration. Diba? Okay? Kakayahan ng tao. Sila na-inspire. Diba? Okay? Now, alright. No, pero hindi yung ibig sabihin kasi kung ang Biblia ay bunga ng natural inspiration, dapat maraming Bible pa. Kasi ang tao lagi na-inspire. Diba? Kaya number one, we do not mean one. Ang tawag? Alright. Hindi yung ibig sabihin, Secondly, we don't mean simply that the book is inspiring. Pag sinabing ang Biblia ay kinasihan, no? Okay? Given by inspiration, hindi ibig sabihin, hindi lamang ito ibig sabihin ay inspiring. Yes, ang Biblia ay nakaka-inspire. Pero hindi lang ang ating ibig sabihin, higit pa ron ang ating pag-uusapan ngayon. Yung mga aklat na pagbinasa ng tao ay na-inspire sila para lumaban, tumapang, mangarap,
given by the inspiration of God. Kaya pangalawa, don't forget, hindi ibig sabihin na the book is what? Inspiring. Pangatlo, we do not mean partial inspiration. Pag sinabing partial ay may mga bahagi sa Bible na inspired. Yung iba, hindi. Hindi yung ganun ibig sabihin. No? Kasi pagka mayroong inspired, kasi pagka yung ibang kasulatan ay kinasihan at yung iba hindi kinasihan, paano mo masasabi kung ano ang kinasihan dito at hindi? Pagka ganoon, ang Biblia, mahirap pagtiwalaan. Tama ba? Tama ba? Unreliable. Kasi hindi mo masukat alin ba rito ang kinasihan at ang hindi kinasihan, di ba? Kaya pangalawang bagay at dati, pag sinabing ang lahat ng kasulatan ay kinasihan, hindi ibig sabihin ay partial. Hindi ibig sabihin ay ang iba ay inspired, ang iba hindi. Now, pangapat na bagay, we do not mean the expression of the thoughts only. Ano yung pangapat na bagay? We do not mean what? Ano sabihin? For example, kasi ang paliwanag ng iba, it is only the ideas, no, and thoughts ng mga nagsulat na para bang yung may-ari ng kumpanya tinawag yung secretary at sabi ay sulatan mo si Mr. Reyes, no, sabihin mo sa kanya ganito, sabihin okay, kailangan sabihin mo sa kanya kailangan ko ito, kailangan daw sabihin mo sa kanya, bahala ka na basta ang mahalaga ay ito ang gusto kong mangyari. Bahala kung paano mo i-deliver. Now, please, hindi ganoon. Alright? Kaya nga pagsabing, ang lahat ng kasunod ay kinasya, hindi ito nangahulugan na yung thoughts or binigyan lang sila ng Diyos ng idea paano nila i-deliver ang gustong mangyari ng Panginoon. Hindi po ganoon. Now, what do we mean by inspiration? What do we mean? Paano mo pagpaniwalag yung lahat ng kasunod ay kinasihan ng Diyos? Paano mo pagpaniwalag? Number one, we mean that the very words of the Bible are God's Word. Kapatid po? Anong ibig sabihin ng inspiration? Pakilakas? Anong ibig sabihin niya? That the very words of the Bible are what? Kita mo? Lahat ng narito ay pawang salita ng Diyos. Lahat ng narito. No? Lahat ng narito. Kaya nga tayo, bilang Bible Baptist, we believe in that verbal inspiration. Okay? We believe in what? Palalas na? Verbal inspiration. Lahat ng nasa Bible ay pawang galing sa Diyos. Hindi lamang sila binigyan ng Diyos ng idea. Hindi lamang yung kanilang thoughts ang kinasihan. Kundi lahat ng nasa Biblia ay nasulat kasi ito ang salita na pinili ng Diyos. Hindi tao ang pumili ng salitang gagamitin. Lahat ng ito ay very emotional. Okay? Tingnan po, Jeremiah 1:9. Tingnan po, Jeremiah chapter 1 and verse number 9. Jeremiah 1:9. Jeremiah 1:9. Nakita niyo po ito? Alright, kaya ko lang, sabi-sabi, ready? Then, the Lord put forth His hand and touched my
mouth. And the Lord said unto me, pakalakas, behold, I have put my what? Words in thy mouth. Nakita mo? Oh, kaya nung tumuyo si Jeremiah sa harap ng haring si Sedekaya, at nagsalita siya, lahat ng lumabas sa kanyang bibig ay very words of God. Are you listening? Amen? At yun ang nasulat sa Bible. Kaya sa Bible, ang nagtatakwil sa aking salita, ako ang tinatakwil. Tako niyo ba ako? Ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking salita. Tako niyo ba? Amen? Oh. Ano ba sinabi? Ang salita ko rin ang hahatol sa kanila sa huling araw. Okay. Kaya nga sabi ng isang pastor, kapag hindi ka na naniniwala sa Bible, huwag ka na rin maniwala sa Diyos. Okay niyo ba ako? Kaya we believe in what? Anong tawag doon? Verbal inspiration. Ano siya ng verbal inspiration? That the very words of the Bible are what? God's Word. Lahat yan, God's Word. Okay. In Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my words, kaya mo yan? Hindi lang ilang sandali, kundi my words. Ang langit at ang lupa ay hindi mas mulit, hindi ang aking mga salita. Sinasabi ito, we believe in the verbal inspiration. Right? Lahat ng nasa Bible ay pawang salita ng Diyos. Kaya we believe the inspiration of the Bible extend to every book. Every book, from Genesis to Revelation. Okay? Every book. Secondly, every chapter. Nakalimutan ba ako? Every book. From Genesis to? Alright. Pangalawa, every chapter. Pangatlo, every sentence. Pangapat, every word and every jot and tittle. Ibig, maging mga maliliit na letra. Nakalimutan ba ako? Maging maliliit na letra. Ipang galing sa Diyos. Kinasihan ng Diyos. Okay? Ito na ibig sabihin ng verbal inspiration. That inspiration that extend to the very word. The very word that were used. Okay. Akala kasi ng iba, ginamit, binigyan lamang ng idea si Pablo. Kaya sabi ba, kita mo, iba ang pagkakasulat ni Pablo, iba ang pagkakasulat ni Peter. Si Pablo, scholar. Kasi mataas ang kanyang edukasyon. Si Peter kasi, fisherman na kaya magaspan. Ilang sasabi, di ba? Pero malaking pagkakamali. Para bang gusto nilang palabasin na binigyan lamang sila ng idea ng Diyos kung ano ang gustong, kung bahala sila kung anong salita ang kanilang gagamitin. Ma-deliver lang ang gustong mangyari ng Panginoon. No, hindi ganun ang ating paniniwala. We believe in what? Pakilakas? Verbal inspiration. Ano yung sabihin? That the very words of the Bible are God's Word. Lahat ng salitang nariyan, Diyos ang pumili, hindi tao. Hindi apostol, hindi mga propeta ang pumili ng salitang gagamitin. Nasulat sa pangit, yan ang ginusto ng Diyos. Verbal inspiration. Amen siya? Kinukunta ito ng iba, para palabasin na, pag gaganon, parang naging robot daw ang mga propeta. Parang naging robot daw yung mga apostol, wala sa sarili. Para daw, ang tawag pala, automatic writing.
writing, ito yung occult eh. Yung tao sinasaliban at nagsusulat. But of course, hindi ganun ang paliwanag ng Bible. Hindi ganun. Nagsulat sila, nakikinig sa akin, gising ang kanilang kaisipan. Amen? Nagsibig sila tinig ng Panginoon. Amen ka siya? Nagsibig sila tinig ng Panginoon. Okay. Nakita niyo, yung kanilang pagkatao, ganun pa rin. Aliwanag ba? Ganun pa rin kanilang pagkatao. Okay, pero niyo, hindi sila perfect, pero ginamit sila ng Panginoon. Number 2, what do we mean by inspiration? Una, okay, verbal inspiration. Pangalawa, okay, plenary inspiration. Plenary inspiration. Ang sabi ba po? All scriptures. Nakalipa pa ako? Ang lahat ng mga, sunod na, ang lahat ng mga kasulatan. All. Ano yung sabihin? Pag sinabing plenary inspiration, sabihin is what? We mean all of the Bible is inspired. Ano yung sabihin ng plenary? We mean what? Palabas? All of the Bible is what? Alright. Lahat yan kinasihan. Lahat yan bawang galing sa Diyos. Lahat yan ay kanyang salita. Okay? The whole Bible is equally, the whole Bible is equally inspired by God. Inspired by God. Now, sino sa inyo ang hindi binabasa ang Song of Solomon at Lamentation? Hindi binabasa. Bakit? Kasi akala mo hindi inspired. Nakikinig sa akin? Amen? Alin ba sa'yo hindi binabasa yung Book of Numbers? Yung mga una. Tsaka Leviticus. Bakit? Kasi, puro mga tao lang nagsulat. Mga lahi-lahi. Akala mo hindi inspired. Nakikinig ka sa akin? Amen? Alin ba sa'yo na magbasahin yung Book of Ezekiel? Kasi puro vision, pangit ayun. Hindi mo binabasa. Bakit? Kasi ang pakilang mga hindi inspired. But that, hindi mo binabasa. We believe in what? Nakalabas? Plenary inspiration. Kasi plenary, all of the Bible is what? Inspired. Binabasa mo yung Book of Job, pero hindi mo binabasa yung salita ng nila Eliphaz, nila nung tatlong kaibigan. Bakit? Kapag akala mo, yung salita lamang ni Job ang inspired. Naiinis ka sa sinasasalita niya. Tama ba? Kasi yung salita ng tatlong kaibigan mo, judgmental, di ba? Tama ba? Kaya, ako siya, Job, kaya ka nagkakaganyan kasi ganyan ka, kasi. So, inaasar ka na lang ayaw mo sa barbarin. Isa pa lang bagay is what? Talagang ipinahintulot ng Lord na matagay yung sinabi ng tatlong kaibigan para talagang nainis ka. Kasi judgmental sila. Nakalipo ako? Amen? Mali yung Book of Ecclesiastes. Diba? Akala mo ay salungan sa ibang talata. Pero hindi mo naman yung madalas sabihin siya ng under the sun. Bilangin niyo siya ng under the sun sa Book of Ecclesiastes. Nakita niyo ba? Bilangin niyo, marami yun. Ibig sabihin, ito yung nagaganap sa ilalim ng araw. Amen? Yung nakikita lang ito sa ilalim din sa mundong ito. Pero hindi na hulugan, yun ay approve ng Diyos. Magiging pag-aasawa ni David ng ilang babae. Magiging pag-aasawa ng ilang mga ni Solomon ng ilang na maraming mga babae. Okay? Hindi ibig sabihin ay pinahintulot ng Diyos kayo nakalagay. Nakikinig ka sa akin? Kaya ano yun? Iba ka nun? Okay. Alright. Napa-record, pero hindi ibig sabihin pinahintulutan. Pero yun talaga ang nagalap.
Nakikita mo talaga ang Biblia ay totoo. Paliwanag ba? Totoo. O, ang Bible ay nasulat lamang under the impression ng tao, bakit hindi para i-record yung mga mali na gawa nito? Bagay yung pagsisinungaling ni Abraham. Musulat tayo kapag tao ang sulat ng kanyang talinghaga, hindi isinasama yung mga mali na gawa at nasabi. Nakikinig sa akin? Tama niyo pa ako? Lagi mga magagaling na nagawa. Pero dito makita talaga, ang Biblia ay bulagdan. Kung ano ang nangyari, yun ang naparecord. Verbal, then what? Pangalawa? Plenary. All of the Bible is what? Inspired. Kaya pag binabasa mo pag binabasa mo Bible mo, hindi ka pala, pag binabasa mo Bible mo, kinakausap ka ng Diyos. Okay? Pag binabasa mo Bible mo, ibig sabihin is what? Okay, ang binabasa mo ay katotohanan. Yes, the whole Bible is equally inspired by God. No? From Genesis to Revelation, no, we believe in the plenary impression of all of the world inspired. Pangatlo, inerrant. What do we mean by inspiration? Okay, ano yung pangatlo? Pakalakas? Inerrant. No? Walang error. Walang error sa Bible. The Bible, okay, anong ibig sabihin inerrant? The Bible was written down correct. Correct in every detail. Correct in every one? Alright, kita mo isip. So, lahat ng nariyan ay totoo. Paliwanag ba? Lahat ng nariyan ay totoo at katotohanan. Bawang katotohanan, walang mali dyan. Okay? Nag-isip ka pa rin, tanda niyo buti. Ano man sabihin ng ibang may mali, isip ka na, okay, hindi ibig sabihin may mali sa Bible. May mali silang pagbasa. Meron silang maling interpretasyon. Alright? Nagkakamali sila. Pero walang mali sa Bible. Okay, for example, Numbers chapter 25, 9. Hindi po Numbers 25, 9. Now, dito, ang Israel ay sumamba sa Diyos-Diyosan at nag-uwi ng mga babae na Moabites. No? Alright, dahil dito, nagalit ang Panginoon at silang pinagdalhan ng salo. That is number 9. Nandiyan na kayo? At yung namatay sa salat ay ilan? 24,000. Okay? Tingnan ha? Yung namatay sa salat ay ilan? 24,000. Now, what is uniform? Tumabag ka dyan ha? Tanda niyo po ha? Ilan na namatay sa salat? 24,000. Now, 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 and verse number 8. Alright, now dito naman, nagsalita si Pablo tungkol sa naganap na yan. Alright, nandiyan na kayo? Tayo lahat, neither let us commit fornication as some of them committed and fell in one day. 3,
and 20,000. Ano sa King James? Anong tama? Tagalog o King James? Sa King James sila, 320. Tama? 320. So, mali sa Tagalog, di ba? Okay, sa King James, 320. Okay? Huwag yung Tagalog nila, yung King James. Ilan sa King James pakalabas? 320. Na may mali ba? Walang mali. Okay, walang mali. No? Sa King James, ha? Yung sa Numbers chapter 25, yun yung unang dating ng salot. Kagad, ang namatay ba? Pero ulit? 24,000. Sa King James. Ginuhita mo rin in one day. Alright? In one day. No? In one day. Okay, yung sa Numbers, yung unang dating ng salot. Now, sa First Corinthians 1, yung bilang na nang namatay sa buong gapon. Sa loob ng isang araw, yung Numbers, yung unang salpo. Sa book of First Corinthians, sa buong araw na yun. 320. Nakagin po ako? Nakagin po, ang keyword is what? In one day. Nakagin po ako? Sa buong araw. Yung sa Numbers 1, yung unang dating. Sa First Corinthians 1, sa buong araw, in one day. Nakagin po ako? Okay. Kaya nga, what do we mean by inspiration? Ano yung pangatlo? We believe in the what? Inerrancy. Inerrancy of the Scriptures. Ang Biblia ay walang pagkakamali. Titus chapter 1 and verse number 2. Titus 1:2. Alright, pwede na kayo? Dahil lahat, in hope of eternal life, which God that cannot lie. God that cannot lie. Promise before the world began. Okay, walang pagkakamali. Hindi mangyayari na ang Diyos ay magsisinungaling. Sapagat hindi nagsinungaling kailanman ang Diyos. Okay? Alright, John chapter 10:35. John 10:35. John 10:35. John 10:35. Patayin na po lahat. If He called them gods, unto whom the word of God came, and the Scripture, ginuhito mo ha, the Scripture cannot be what? Alright, ginuhito mo yung sabi ko, the Scripture cannot be broken. Hindi at walang makasisira sa mga kasulatan. Amen? Ay ba rin? Hindi ito mapapasinungalingan. Alright? Sa loob ng 5,000 taon, marami nagsikap na sirain, pasinungalingan ang Bible, pero hindi sila nagtatagumpay. Nakalimutan po, nakalimutan ba ako? Amen na siya? Okay. For example, yung tumawid ang Israel sa dagat na pula na pinubukan ng Diyos, di ba? O Red Sea, di ba? O anong sabi ng mga modernist? Hindi totoo tumawid siya sa gitna. Mababaw lang tubig ng panahon na yun. Kaya nakatawid sila. Di ba namin? Pero kita niyo, yung mga, ano tawag doon? Yung mga archaeologists, may nakuha silang mga gulong ng karwahe ng panahon ni Parao, nasa gitna ng dagat. Nakalimutan po ako? O mga karwahe, gulong.
Ano pa? Yung Book of Daniel. Yung Book of Daniel. Okay? Hinulaan ang pagbaon ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, Roman Empire, di ba? Yung apat na yun. Okay? At binanggit pa rin yung pagbangon ng Cyrus, di ba? Bago pa panganak. Ano sabi ng mga modernist? Yun daw ay kasaysayan ng naganap na. No? Liwanag ng Bible. Tama ko, di ba? Hindi tayo sinungalingan. Bago pa bumamon ang Persian Empire, Greek Empire, Roman Empire, binanggit na 100 years may babangon ang mga imperial nito. The scripture cannot be one, cannot be broken. Amen? Ito mo? Okay. Bago may pangalan ng Lord, hinulaan na yung mga wise men, tatalawin siya. Amen siya? Hinulaan na bago pa pangalan ng Lord sa ipagbubuntis siya ng isang virgin. Maliwanag ba? Amen? 1,000 years. Genesis 3:15. Binanggit na yung seed of the woman. Amen? Amen? Sa napanganak, sa Bethlehem. Let's listen. What do we mean by expression? It is what? In era. Lahat ay katotohanan. Amen? Ano man nasulat, ay magaganap. Magaganap. Amen siya? Yung binanggit kong apat na empire, Babylonia, Persian, Greek, hindi mo? Roman, okay, lahat yan natupad. Tama ba ako? Amen? But let me remind you, may babagong, Revived Roman Empire. Ano sabi ko? Okay. Ano yung Revived Roman Empire? Ano yung Revived? Revived ang Roman Empire. Okay? At sa kasalukuyan, yung catalyst, nabi niya, yung European Common Market. Ano ba? Amen? Hindi ba meron ng sariling bandera United Nations? Amen? Hindi ba meron ng European, yung Bible sulit ako, ang term ay European Common Market. Ano ang tawag nito? European Euro. Ilang bansa yan? 12 ba? O 7? Nabubuo na yun sila. Okay, nabubuo na yun sila. Kaya nga sa prophecy, ang Amerika ay, ngayon, ang Amerika ay wati masulang tawag, di ba? Pero may kita mo, okay, mas mataas ang euro, dollar, di ba? At uti-uti, para bang Amerika, bumababa. So sisikat ang euro. Para mawala sila. Right? Marelevay ang Roman Empire. Let me remind you, Christian. Historically, ang mission talaga ni Napoleon Bonaparte is what i-revive ang Roman Empire. Diba? Alam niyo ba yun? Hindi siya nagtagumpay. Napoleon Bonaparte, ang kanyang mission is what i-revive ang Roman Empire. Magbalik muli yung glory ng Roman Empire. Hindi siya nagtagumpay. Sino sumunod? Si Hitler. Hindi ba si Hitler din? Inang kanyang layunin? I-revive, bumangon muli yung glory ng Rome. Hindi siya nagtagumpay. Amen? So ngayon, revive yan. Hindi nagtagumpay si Napoleon, hindi nagtagumpay si Adolf Hitler. Sinong nagtagumpay? Yung Antichrist. Siya ang magiging king ng revived Roman Empire. Yun yung European. Nakita nyo sa Europe, parang lumabas, parang Poland lang ang ayaw ng makapasok ng mga immigrant, di ba? Pero lahat, halos ng bansa sa Europe,
tinatagdo na yung border, lampas-lampasan ng mga tao. At meron na lang siya isang currency. Nakikita ko natin, di ba ako? Okay, but let me remind you, bago yung lahat ng yan, hinulaan na sa Book of Daniel. Okay? So ano nakikita? Kaya nga, we believe in the inerrancy of the Scriptures. Ang Biblia ay walang mali. Correct in every detail. Lahat ng yan ay nangyari at talagang mangyayari. Kaya minsan, lahat yung mangyayari. Okay. Kaya nga, isa na lamang ang hinihintay. Ano yun? Rapture. Kaya minsan, at para sa rapture yun, yung Roman Empire, babago na talaga siya. Nakikinig ka sa akin? Babago talaga siya. Pag-iisahin niya lahat ang gobyerno sa buong mundo. One world government and one world religion. Okay? Ang Amerika, mawawala. Ang babago, yung revive, Roman. And then, lastly, infallible inspiration. What do we mean by inspiration? Okay, kaya nyo paliwanag, ha? Kaya nyo, sunod kayo, ha? Alright. Now, kaya, pangapat, yes, what do we mean by inspiration? Pangapat, infallible. Okay? Infallible of the Scriptures, ha? Okay. We believe in the infallibility. We believe in the infallibility of the Bible or infallible inspiration. Now, ano yung ibig sabihin ng infallible? Without error in its teaching. Okay, ano yung infallible? Without error in its teaching. Walang pagkakamali sa kanyang turo. At hindi ito pagtuturo ng mali. Nakita ba? Walang pagkakamali sa turo at hindi makapagtuturo ng mali. Hindi ka ipapahamak ng Bible. Without error in its teaching, and it is incapable of what? Teaching wrong. Kita niyo po. Bagamat nakita natin na nung tipa, naghahandog sila ng tupa ni Buga, pero walang Kristiyano nagkamali, maghandog pa ng tupa. Maliwanag ba? Walang kamali. At talagang kapag naligtas ka, makakawalawan talaga, naligtas ka, hindi sa ikawa. Ngunit biyaya ng Panginoon. Amen? Madali mo maintindihan. Diba? Hindi tayo pinahamak nung ang pananampalataya na walang gawa. Hindi tayo pinahamak nun. Sige mo nagpapakita po talaga ng infallibility of the Scriptures. It is incapable of teaching wrong. Kaya magkataka ka doon sa nagkabasa ng Bible, sabi ko, wala na masama uminom ng alak. Bakit si Kristo uminom ng alak? Hindi si Lord Supper. Tama? Paliwanag, the fruit of the vine. Katas na bukas ng alak. Di ba? Kaya pag sinabing infallible, impression, ano yung infallible? Pagkalakas, without error in his teaching, ano pala? And it is what? Alright, hindi makapagtuturo ng mali. Amen? Now, in conclusion, yes, ilang aklat meron sa Bible? Ilang aklat ng Bible? Yes, there are 66 books in the Bible. Diba? Ganun pa man, it is one book. Okay? There are 66 books in the Bible. Here it is one.
Ito yung isang aklat lamang. Bakit? Sapagat bagaman anim na puntaan na aklat, di ba? Pero isa lang ang author, God, the Holy Spirit. It is one book. Okay? And it bear witness of one God. Pangatlo, okay, one plan of salvation. Pang-apat, one central theme. Anong central theme? The Lord Jesus Christ. Okay. Anim na aklat, pero ito ay isang aklat lamang na nagpapatotoo that there is one God. Anong pangalawa? One plan of salvation. Anong pangalawa? One central theme. Sino ang central theme? Ang pinakapangunahing theme ng Bible. The Lord Jesus Christ. Mula Genesis hanggang Revelation, ang kanyang pinatototohanan ay walang iba kundi ang Panginoong Yesu Cristo. Amen siya? Amen? Si Cristo ang kordero na pinatay sa Genesis chapter 3. Amen? Siya rin ang inilalarawan ng Noah's Ark. Siya rin ang inilalarawan ng mga tupang pinapatay at tumutulo. Maliwanag ba? Amen? Siya rin ang larawan ni Moses. Diba? Naglabas sa Israel sa Egypto. Maliwanag ba? Siya rin yung bato na pinukok, may bumulbak na tubig. Maliwanag ba? Siya rin ang larawan ng mana. Tama ba po? Na bumabagsak mula doon sa langit. Amen ba siya? Siya rin. Okay, tayo kumain natin. Tagalan ko sa salamat sa gabi.